Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating mga kaibigan at taga-subaybay na si Precious at si Rose Atulba at si Lance Borromeo. At ang kanilang request ay pinagsama-sama ko na lang dahil halos magkapariho lang naman. Gaya halimbawa ng request ni Precious at ni Lance Borromeo na ikumpara ko daw ang OB10 Bronco at Super Tucano or Super Tucano. At ang request naman ni Rose Atulba ay ang pagkumpara ng Super Tucano at ang Dassault Rifle na multi-role fighter na gawa ng France. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Gaya ng request ni Precious at ni Lance Borromeo at ni Rose Atulba tungkol sa pagkumpara sa Super Tucano, ang OB10 Bronco at ang Dassault Rifle, marami yatang nag-request tungkol sa pagkumpara sa Super Tucano laban sa ibang mga eroplano na ibig sabihin, biglang sumisikat ito si Super Tucano, ang idol ko. Mayroon pa yatang nag-request na ikumpara daw si Super Tucano sa isang aswang. Kaya sa sobrang sikat ni Tucano ngayon, pag nagkaroon ako ng apo ay pangalanan ko itong Tucano pag lalaki, pag babae naman ay Tucana. Mas maganda ito kaysa pangalanan kong Shukoy. Ngayon, unahin natin ang OB10 Bronco. Alam nyo ba na hanggang ngayon, mayroon pang 7 na units ng OB10 Bronco na aktibo pa na nagserbisyo sa Philippine Air Force. Dahil 3 lang naman ang uri ng combat aircraft sa Philippine Air Force, ang FA-50 na light multi-role fighter na galing sa South Korea at ang Super Tucano na galing sa Brazil at ang OB10 Bronco na gawa ng US. At alam nyo ba na ang OB10 Bronco ay ang pinakamahabang karanasan sa gira sa lahat ng eroplano ngayon? Walang sinasabi yung mga 18 Warthog o sa Bisaya pa ay 18 Warthog. At ang F-16 at F-22 Raptors at F-35, lahat yan ay walang sinasabi. Kasama pa ang Sukhoi, hindi yan makakatalo sa karanasan sa gira ng OB10 Bronco. Si OB10 Bronco ay kuya yan ni Super Tucano. Lahat ng mga samang tao sa mundo ay nakalaban na ni OB10 Bronco gaya ng mga ISIS, terrorists, insurgents, drug lord, snatcher, korap na mga opisyal. Ibig sabihin na si OB10 Bronco ay subok na sa lahat na labanan, lalo na sa air ground support mission. Nakalaban niya ni lahat ang mga ISIS sa Syria at ang mga Iraqi terrorist na link sa Al-Qaeda ni Osama Bin Laden, at ginagamit din ang OB10 Bronco sa laban ng drug cartel sa mga FARC rebel doon sa Colombia, at matagal din itong ginagamit sa Vietnam War laban sa mga komunistang Vietcong. At lalo na dito sa Pilipinas, ginagamit din ito ang OB10 Bronco laban sa mga Abu Sayyaf, sa mga rebuilding Muslim, sa mga teroristang NPA, mga ISIS. Ginagamit din ito sa The Battle of Marawi. Kaso lang nung The Battle of Marawi, nung tinatarget niya at binumba ang ISIS Maute, ang natamaan ay ang mga sundalo ng Philippine Army at maraming namamatay ng mga sundalo, pero okay lang daw dahil friendly fire naman daw eh. Kaya sa susunod, ang mga sundalo na ang tinira ng OB10 Bronco at ang mga tamaan ay ang mga ISIS at Maute. Kaya ganon, baliktad pala ang OB10 Bronco na kuya ni Super Tucano. Ang OB10 Bronco ay napakatibay na eroplano dahil sa dami niyang kalaban. Ilang bisis na itong tinira na iba-ibang uri ng armas at hindi ito bumabagsak. Tinira na ito ng kanyon, basuka, machine gun, SAM or surface-to-air missiles, quites, rubintador, tirador, Indian pana, balisong, dinamita. Hindi ito bumabagsak. At tinira din ito ng manpads, hindi rin bumabagsak kasi nalilito ang manpads kung tabanog ba ito o eroplano, kaya umiwas na lang ang manpads. At doon na lang ito bumagsak nung nakabanggaan niya ang ibong Kalapate at nasawi ang piloto, ang pinakaunang pilotong babae sa Philippine Air Force. Karamihan sa mga multi-role fighter ngayon ay supersonic o may speed na Mach 2 or twice the speed of sound. Halimbawa ang F-22 Raptors, pag umaatake ito ay nakikita mo ang F-22 Raptors nasa iyong tapat na pero walang sounds dahil ang sounds ay mamaya pang hapon makarating. Ganun katulin ang F-22 Raptors. Habang ang OB10 Bronco ay may speed yata na Mach 0, ang una mong naririnig ay ang sounds, pero ang OB10 Bronco ay bukas pa ng umaga lilitaw. Yan ang OB10 Bronco. Nauuna ang sounds dahil mabagal ang OB10 Bronco dahil ang makina yata nito ay makina ng pambot eh. Mayroon lang itong top speed na 400 km per hour mahigit. Ang OB10 Bronco ay gawa ito ng US company, ang North American Rockwell. Nasa ngayon ang presyo ng OB10 Bronco ay nasa $480,000.
At ang nakagandahan pa nito ay mababa ang kanyang cost at ang maintenance nito, gumagastos lang ito ng $1,000 per hour pag lumilipad, habang ang F-15 ay gumagastos ng $40,000 sa isang oras na paglipad. Ngayon pupunta naman tayo sa Dassault Rafale. Ang Dassault Rafale ay isang twin-engine Canard Delta Wings multi-role fighter aircraft na dinidisenyo at gawa ng France sa isang kumpanya na tinatawag na Dassault Aviation, at armado ito ng napakaraming weapons. Ang Rafale ay may kakayahang gumagawa ng air supremacy, interdiction, aerial reconnaissance, ground support and deep strike, anti-ship strike at nuclear deterrence mission. At may weapons ang Rafale na Mika-IR AM air-to-air missiles and precision ground attack gamit ang Scalp PAJ cruise missiles at ang AASM Hammer air-to-surface missiles, at mayroon pa itong AM-39 Exocet 6 skimming missiles, at mayroon pa itong ASMP missiles, at mayroon pa itong MBDA Meteor Beyond Visual missiles, mayroon pa itong tinatawag na GIAT-30 revolver cannon, at marami pa itong mga armas na hindi ko na lang banggitin lahat sa sobrang dami. Ganito katindi ang Dassault Rafale na multi-role fighter. At mayroon itong top speed na umaabot ng Mach 0.9, halos umaabot ng Mach 2. Ganito katulin ang Rafale. Ang presyo ng Dassault Rafale MRF o multi-role fighter aabot hanggang $193 million. Ganito kamahal ang eroplano nito, habang ang Super Tucano ay wala pang $1 million na sa mga $800,000 lamang. At maliliit pa ang cost ng Super Tucano ikumpara nito. At ang mga bansa na nag-operate ng Dassault Rafale na multi-role fighter ay ang bansang Croatia, ang Egypt, ang France, ang Greece, ang India, ang Indonesia, ang Qatar at ang United Arab Emirates, at marami pang mga bansa na nagpaplano na o-order ng ganitong eroplano. Sa bagay, maganda talaga na magkaroon ng ganito ka-powerful na eroplano kahit mahal. Maganda naman ang isang unit na Dassault Rafale ay makabili ka na ng 22 units na Super Tucano. Kaso ang Super Tucano kasama ang kuya niya na si Ubitin Bronco ay pang internal threats lang ito. Bagay lang ito sa mga combat air support laban sa mga insurgents at mga terorista. Pero kung external threats na ang pag-usapan, kailangan ang matutuloy na multi-role fighter na may kakayahang mag-intercept sa mga kalaban na gustong papasok sa airspace ng Pilipinas. Lalo na sa nangyari sa West Philippine Sea. Kung halimbawa mayroon na namang mga isla na gustong sasakupin ng China pag-aari ng Pilipinas at tatayuan ito ng airport ng mga Chinese. Matapos na lang ang airport ay hindi pa makarating ang Ubitin Bronco at Tucano dahil ang makina nito ay makina yata ng pambot eh. Kaya kailangan talaga ng matutuloy na mga multi-role fighter. Ngayon, pag maglalaban naman ang Dassault Rafale at ang Super Tucano, siyempre mananalo ang Super Tucano dahil idol ko ito eh. Kung ang labanan ay pabagalan lang na takbo at paliitan ng cost at maintenance, panalo si Super Tucano. Pero kung dogfight, ko delikado, kahit basiyo lang ng missiles, sasabog na si Super Tucano. Pero kung suntukan naman, walang gagamitan ng mga missiles at tutulong yung kuya niya na si Ubitin Bronco, baka gulpi sarado ito si Dassault Rafale. Sa susunod na mga araw, mapansin natin na marami ng Super Tucano ang Pilipinas, kaya magsaya na tayo. Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ating mga kaibigan gaya ni Bods TV, ni Yuri San Jose, ni Kaiser Pedrosa at ni SRB 1975 Mogama Chapter Luway Bohol. Mga kabayan ko ito eh. Hanggang sa susunod, maraming salamat.